gulay-gulay goodness sa sarap ng okoy. Lasang-lasa mo yung hipon kasi buo. Para sa akin, solid to. Dating namumulot lang ng basura. Ngayon, may bahay na. Sa taas ng singil sa kuryente, papayag ka bang makisaksak Ma'am, ang baka isang pwedeng hindi mo makiplan. kilala? Tao po, baka pwede pong makicharge. Pwede po kayong makiplansya? Isang estudyante, may libreng gupit para sa mga kaklase. Sino gusto magpagupit dito? Hindi na po nila kailangang pumunta po ng barbershop po sa labas. Ang okoy na pinaliguan ng suka, ini-level up pa. Sabi ng mga nag-healthy living, gulay-gulay, pampahaba ng buhay. Pero ang pagkain ng masustansya, pwede nating pasarapin pa. Gaya ng mga ukoy na ito, na level up ang lasa. Ang kwentong good news na hatid na ang okoy, eto't ihahain na namin. Ang okoy na ito sa Tondo, Maynila, pinipilahan at binabalik-balikan. Ang okoy kasi nila rito, crunchy na, siksik pa sa laman. Pinaliguan pa ng asim-kilig na suka. Talaga namang katakam-takam. Ang mastermind sa sarap ng okoy na ito, walang iba kundi si Ava. Nagsimula po ako magtinda ng okoy year 2000. Nagtinda po kami ng ulam, tapos sinasamahan po namin ng okoy. Recipe po ng tatay ko yan kasi ako yung katulong talaga ng tatay ko magtinda nung araw pa. Sa dami ng araw ng suki na pumapakyaw ng kanyang okoy, sa isang araw, kaya niyang umubos ng 10 hanggang 13 kilong mga sangkap sa okoy. Every Sunday talaga, bumibili ako ng okoy. Pinatitikim ko rin sa mga kliyente ko, nagustuhan din nila. Kaya sabi nila, every time na may tinda ng okoy, ibili ko sin. At yung ganitong timpla, yun yung nagustuhan nila eh. Ang wrapper daw na gamit niya sa kanyang okoy ay gawa sa galapong, na nilalagyan ng toge, tokwa, medium-sized hipon, at kalabasa. Pero ang talagang nagpasarap daw sa special okoy, ang batter na gawa sa malagkit for the ultimate crunchy goodness okoy. Kapag ready na ang mga ingredient, iprito na ito sa mainit na mantika. At kapag luto na, paliguan na ng suka para sa nanunuot na sarap. Masarap kasi siksik siya. Kung makikita nyo, lasang-lasa mo yung hipon kasi buo. Para sa akin, solid to. Pero ang totoo raw na nagpasarap sa okoy na ito, ang kwento ng pagbangon ni Ava na siyang motivation niya sa pagtitinda ngayon. Ano yung naging hamon nyo noong 2020? Ang naging ano ko po noon, na-detain po ako. Na ano po ako sa pinagbabawal na sa drugs po. Ano yung nag-udyok sa inyo na gumamit po ng illegal na droga? Nandun po ako sa labas noon eh. Siyempre po, nakikita ko yung mga taong ganun. Parang pati ako, ganun na rin po. Paano lang po talaga masamang impluhensya, barkada. Sinubok man ng matinding hamon, si Ava unti-unting bumangon at nagdesisyong magbagong buhay. Tinulungan ako ng anak ko tsaka ng kapatid ko. Tinulungan ako ng anak ko makapagtinda uli ng okoy dahil alam niyang yun po yung negosyo na marunong ako. Makalipas ng 1 taon at 6 na buwan na nasa piitan, okoy is back in business. At ang good news, nagsilbing aral ito sa kanya at ang tagumpay niyang tinatamasa sa maliit na negosyo, hindi na raw niya pakakawalan pa. Ano yung leksyon, ano yung gusto niyong mensahe na ipamahagi dun sa mga lulong sa illegal na droga? Tama na po kasi wala namang mangyayari. Paulit-ulit lang, hanggat may buhay, may pag-asa po. Kung dati ay tuwing linggo lang bukas ang okoy business ni Ava, ngayon dinarayo na rin ito ng mga suki tuwing Sabado. Kaya ang kita, tumaas na rin. Minsan na rin daw na ipadalang Dubai ang paninda niya. O di ba? Winner! Samantala, kung pasarapan lang naman ng negosyo ang labanan, hindi yan aatrasan ng itinuturing na institusyon ng okoy dito sa Malabon. Pa-espesyalan ba ang labanan?
Ito naman yung special namin. Kaya ako naging special kasi nagdagang siya ng kalabasa. Mas pinarami yung kalabasa niya kumpara sa regular. Basta kuha nila man ng regular, ito-double lang sa kanya. Ito po is 85 pesos. Pero ito raw talaga ang pinaka-special sa lahat ng special. Kaya ako tinawag ng super special. Dinamihan ko rin siya ng kalabasa at saka tokwa. Tapos nilagyan ko siya ng onion rings. Yan. Kaya naman kapag sinabing okoy sa Malabon, okoy ni JR ang puntahan. Masarap. Yung hipon at saka yung toge, tapos crunchy. Sikat na sal. Galing ako sa Valenzuela ako. So, ang hiningi nila lahat na pasalubong is okoy from Malabon. Ang kanilang special okoy, may hatid ding good news sa kanyang pamilya. Nasustento ko yung paggamot ng mga anak ko. Kasi yung mga anak ko may mga sakit sa puso eh. Laking pasasalamat na nga ng pamilya sa lumalago nilang negosyo. Kaya ang goal ngayon ni na JR, share your okoy blessings. May pambato rin daw na okoy ang Calamba, Laguna. Ang okoy nila rito, kakaiba. Okoy na gulay. Still, ito po, ang crispy okoy ng Calamba. Hugis bilog na, ang sahog pa nito, papaya. Nahinaluan pa ng kalabasa, alamang sa gitna with matching hipon sa ibabaw. Talaga namang mapapa-okoy food trip ka. Sino mag-aakalang ang simpleng okoy, may i-o-okay pa pala? Naway ang mga kwento sa likod nito may dalang pag-asa sa ating mga puso. Oh, baka nagugutom na kayo. Okoy na to. Isang estudyante, hindi lang papel at lapis ang dala sa eskwela, kundi pati na rin daw gunting panggupit. Pasukan na naman, kaya ang mga estudyante, kanya-kanyang fit check. Uniform? Check. Backpack? Check. Pero ang estudyanteng ito sa Nueva Vizcaya, bukod sa backpack, lagi raw may daladalang briefcase? Ano kaya ang laman nito? Baon? Extra uniform? Gamit sa eskwela? Ang sagot? None of the above, kundi gamit sa barberya. Ang kwentong barbero, kwentong barberya ni Harry. Sama-sama nating alamin dito sa Good News. Bata pa lang daw si Harry, madalas na siyang tambay sa barberya ng kanyang magulang. Ito raw kasi ang bumubuhay sa kanilang pamilya noon pa man. Ang tatay ko po ay barbero. Mahigit 20 years na rin po yung barbershop po namin. Pero dahil kailangang mas kumayod, ang kanyang tatay ipinagpatuloy ang pagtatrabaho sa ibang bansa. More than 10 years na rin. Sa barko kasi siya. Kaya ang kanilang barberya, naiwan sa pangangalaga ng kanyang nanay at tito. Dahil ang ina na lang ang nag-aalaga sa kanila rito sa Pilipinas, si Harry, kahit sa mura niyang edad, minabuting tulungan ang pamilya. Saan pa nga ba siya sa sideline, kundi sa kanilang barberya? Nag-start po ako nagbantay sa shop ko nung grade 9 po ako. Tinuruan na lang po ako nung tito ko po. Hanggang si Harry, unti-unti nang minahal ang paggugupit. Ang legacy ng kanyang ama, ipinangakong ipagpapatuloy niya. Tuwing umuwi si papa ko po, gustong-gusto niyang nakikitang nagugupit ako kasi gusto niyang matutong maggupit talaga. Pag walang pasok si Harry Sabado-Linggo, gugupit siya sa shop. Dahil sa kanya raw passion sa paggugupit, ang sideline niyang ito, dinala niya hanggang sa kanyang eskwelahan. Kung ano po yung mga napag-aralan ko po sa paggugupit, parang gusto ko lang din po ilipat doon. May mga nakikilala naman po ako dahil sa paggugupit. Ayun, nagkakaroon ako ng madaming kaibigan. Ang madalas na customer, ang kanyang mga kaklase at teacher. Natutuwa sila kasi may kaklase silang nagugupit. Yung mga teachers ko po, syempre, di na po nila kailangang pumunta po ng barbershop po sa labas. Hindi naman daw nagka-cutting class si Harry.
kundi cutting session lang sa tuwing natatapos ang klase. Na-approve din naman ng kanyang mga teacher at ng eskwelahan. Ginagawa ni Harry yung paggugupit pag lunch break. Hindi ko na mabilang kung ilang beses dahil naka-undercut po ako. Kaya every time na kailangan ko si Harry, pag break time, tinatawag ko siya para gupitan ako. Malambot po yung kamay niya, magaan po. Ang ginawa niya pong gupit sa akin is faded po. Goods naman po, maganda naman po sa akin. Kung noon, one call away lang si Harry sa mga gustong magpagupit, ngayon, ang customer na mismo ang lumalapit at kusang bumabalik para magpagupit. Sa halagang 100 pesos lang. Natutuwa nga ako kasi dahil sa paggugupit niya, hindi ko na siya kailang bigyan ng baon. Nakabili na nga siya ng sarili niyang gamit dahil sa paggugupit. Ang kinikita niya rito, iniipon daw niya para makabawas sa gastusin ng kanyang ina. Dahil na nga raw naging malaking tulong sa kanya ang paggugupit, nung nakaraang Teacher's Day, si Harry may regalo sa kanyang mga teacher. Yung Teacher's Day, nagbigay siya ng serbisyo. Marami siyang nagupitan na teacher na libre. Huwag kang magsasawang maggupit. Approve kina mama't sir! Sino gusto magpagupit dito? At for today's video, sasampulan tayo ni Harry ng kanyang haircut. At ang mapalad na gugupitan, ang kanyang kaklase na si Kervin. And then yung shape ng ulo niya, binagay ko talaga siya. Yung klase ng buhok naman niya is curly, kaya bagay na bagay din sa kanya yung gupit na uso ngayon ng taper fade. From this to pack, fresh and clean look na gupit. Hindi naman po talaga mahirap maging working student, lalo't pag yun ang passion mo. Kahit iba man pang maging trabaho ko balang araw, hindi pa rin po mawawalang pagiging barbero ko po. Dahil sa iyong sipag, Harry, may regalo ang good news para sa iyo. Para ang kita sa paggugupit mas maipon at mailan mo para sa iyong pag-aaral, kami nang bahala sa ilang gamit mo sa eskwela. Ala, dami naman nito. Ay wow, notebook. May one-hole na ako, di na ako iingis sa kaklase ko. Simula ngayon, di na ako hiram ng mga lapis sa mga kaklase ko, tsaka ballpen. Ang sipag at dedikasyon ni Harry, hindi kwentong barbero. Hanggat may buhok na pwedeng gupitan, magpapatuloy para sa pangarap na magandang buhay. Sa nakaambang pagtaas ng singil sa kuryente, tiyak tataas ang presyon mo. Pero paano kung may bigla pang makikisaksak sa'yo? Ma-high blood ka rin ba o magpapaubaya? Paniguradong tataas na naman ang presyon ng marami sa atin dahil sa nagbabadyang dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Ang pag-akyat daw ng generation charge posibleng dahil sa pagbaba ng halaga ng piso at pagtaas ng transmission rate at presyo ng fuel. Tinatayang nasa 49 centavos per kilowatt hour naman ang madaragdag sa singil ayon sa huling anunsyo ng Meralco. Pero paano kung sa taas na nga ng bayarin sa kuryente? Ma'am, tao po. Baka pwede pong makicharge. May bigla pang makikisaksak sa'yo. Lobat lang po kasi yung cellphone ko eh. Ang mga kasabwat nating estudyante na si Sean at nanay na si Francine aarteng makikisaksak. Ate, baka pwede naman po makiplansya kasi po nawalan kami ng kuryente. Tataas din ba ang presyon mo? Yan ang aalamin natin sa ating eksperimento. Ate, baka po pwedeng makicharge. Lobat lang po ako kasi. Sige na ate. Sa kabila po. Ay, sige. Sige, thank you po. Sige, salamat na lang po ate. Thank you po. Biguman, nagbigay ng pahayag ang target. May experience kasi kami dun eh. Nakakuha na kami ng cellphone. Naiwan ng mama ko yung cellphone niya dito para i-charge. Tapos nakuha niya na yung phone. Naintindihan ka namin, kapuso. Muling susubukan ng ating kasabwat na makisaksak ng charger sa ating mga target. Good afternoon po. Pwede po kayong makicharge? Kasi kukontakin ko lang po yung mama ko yung nalobat po kasi.
Galing po kasi ako ng eskwelahan eh. Agaran din namang pumayag si ate. Okay lang talaga sa akin, maliit na bagay lang yan. Salamat po ha sa inyong pagtulong. I-level up pa natin ang eksena. Iikot muli ang kasabot nating estudyante pero this time, mas makonsumo na sa kuryente ang ipapakiusap niya. Ang makisaksak ng plancha. Pagbibigyan kaya siya? Ate, magandang hapon po. May plancha po kaya kayo dyan? May plancha lang po sana ako. Gusto lang po kasi yung uniform ko eh. Pinalabas kasi ako ng mom ko sa eskwelahan eh. Sa kabila na lang po. Naglilinis po kami. Sawi tayo sa unang subok. Ate? Palitan naman kaya natin ang eksena. Paano kung isang nanay naman ang kunwari makikisuyong mamlansya? Tao po. Panuorin natin. Nay, pwede po kayong plancha? Kasi po, meron pong yung anak ko, awarding, gusot na gusot po yung damit eh. Wala kaming kuryente, Nay. Dinala ko na yung plancha, okay lang po ba? Maya-maya pa, eto na siya. Nakakahiya po sa inyo. Uniforme po, yung anak ko umiiyak po kasi may awarding siya ngayon. Para sa anak ko lang, Nay, ha? Thank you! Bait-bait naman ni Nanay. Hindi naman kami natakot sa mga ganyan. Okay. Kasino lang naman yung pa-planchain, okay lang yun. Maraming salamat po sa inyong malasakit. Ang next target, ang bahay na ito. Baka pwede pong makiplansya. Kasi may awarding anak ko eh. Gusot-gusot, naiyak eh. Wala kaming kuryente. Pang 3 days pa lang namin nakatira dyan sa may Yan, bait naman eh ate. Thank you so much po ate. Ang babae, walang pag-atubiling tumulong. Thank you, okay lang. Taga-GMA po kami. Syempre, awarding tos kung gusot-gusot naman yung uniform, kawawa naman yung bata. Pero paano naman kaya kung hindi si nanay, Ma'am, baka pwedeng makiplansya. kundi si tatay ang kunwaring makikiplansya? Kahit dito na lang po ako mamalansya sa labas. Bakit ka ba gagamitin? Sa program po. Kailangan lang pong makaatin yung anak. Wala kayo kuryente sa inyo? Wala po, naputulan po kami. Kahit isang lang po, paplansyahin ko lang. Pero saglit lang ha. Thank you po ha sa pagtulong. Ang susunod niyang papakiusapan, ang grupo ng mga babaeng ito. Ma'am, taga dyan lang po ako sa kabilang kanto. Kasi may program po yung anak ko mamayang gabi. Pa-ipipress ko lang po. Makikiplansya lang po ako. Makiplansya? Oo. Dito? Kahit dito lang po sa labas, mga extension lang. Yung damit nyo tayo, ilagay nyo dito para Pwede naman po. hindi madumihan yung Salamat po, ma'am. Nagduda man, nanaig ang magdanais na tumulong. Taga GMA. Nanay din po ako. Ayoko naman na atin yung anak ko na ganun ang suot. Ang mga ganitong eksena raw ayon sa eksperto, can relate ang ilan nating mga kapuso. They are able to empathize sa mga kapwa parents nila. Kung may mga nangangailangan ng tulong is natural sa kanila. Parang instinct kaagad yon, parental instinct ang lumalabas. Sige natin, sa kabila. Samantala, may valid reason din daw ang mga target na hindi nag-abot ng kamay para sa mga kasabwat. Ang tawag natin dito is self-preservation, to keep ourselves safe and to protect ourselves. Kasi lalo na siguro sa panahon ngayon, lalo na kung nakaranas din sila ng mga times siguro na na-scam sila. Narito ang ilang tips para makatipid sa kuryente. Hugutin lahat ng nakasaksak na appliance sa bahay kapag hindi ginagamit. Huwag din punuin ang loob ng ref para makaikot ng maayos ang hangin sa loob. At panatilihing malinis ang filter ng aircon para mas maging energy efficient ang performance nito. Sa hirap ng buhay at sa taas ng presyo ng mga bayarin, isang malaking hamon para sa atin ang mag-ambag ng tulong sa kapwa, gaano man kaliit. Magaling ka bang mag-ipon? Ibahin niyo raw ang mag-asawang ito na mga basurero at delivery rider. Dahil daw kasi sa pag-iipon,
nakapagpundar lang naman sila ng 2 palapag na bahay. Mula sa pamamasura hanggang sa pagtira sa barong-barong at pagrerenta, ngayon ang dating basurero may sarili ng bahay. Ang bahay na ito ng Pamilya Frias sa bayan ng Kabuyaw sa Laguna, bunga raw ng tiyaga at pagpupursige sa buhay ng mag-asawang Donalyn na ultimate raketera at ng magbabasura na si Dexter. Dahil high school lang ang natapos sa pag-aaral, ito raw ang naisip na pasuking trabaho ni Dexter. Ang baho at alinsangan, bahagi na raw ng araw-araw niyang buhay. Mahirap din po na mag-akot ng basura, ma-stick, mabubog pag wala kang guwantes. Minsan nagkakasakit ka pag nalanghap mo yung masamang amoy. Pero ang kinikita ni Dexter, madalas kulang pa sa sapat para itaguyod ang pamilya. Lalo pat nakikitira lang daw sila noon sa isang barong-barong. Noon po, dito lang po kami sa may garahe namin, parkingan ng truck nakatira. Walang kuryente, walang tubig, bibili lang kami tubig dito sa labasan. Masakit daw ito para kay Dexter, lalo na't nagsisimula na sila noon ng pamilya. Masakit sa akin bilang magulang na wala akong maibiling nabigay sa kanila na pangbiling pangkain. Kahit hirap ng buhay, kinaya ko. Makaraos lang sila. Sa kabila nito, nanatiling tanglaw ng liwanag sa kanyang buhay ang kabiyak na si Donalyn. Sabi niya po kahit mabagal, basta tayong dalawa lang yung magsasama unti-unti. Aangat din tayo. Si Dexter, nagdoble kayo daw noon. Itunuloy pa rin ang trabaho bilang basurero. Bagong luto! Habang si Donalyn naman, Bili na turon, butse! racket dito, racket doon. Bili ka na, te! Nariyang pati ang pagtitinda ng kakanin, pinasok na rin niya. Imbis na bungangaan ko na lang sa araw-araw, kada sweldo kulang, bakit hindi ko na lang tulungan? At hindi lang daw ang asawa ang kaya ng challenging job. Magandang hapon po. Pati kasi ang pagiging delivery rider, pinasok din ni Donalyn. Naisip ko po, so since may motor naman ako, in demand po ang mga delivery riders, bakit hindi ko po subukan? Kasi po sabi po nila, nung una, maganda daw po yung kita, maayos po. Tapos tinaray ko po. Sa pahakot-hakot ng basura at patanggap-tanggap ng booking, mula sa tagpi-tagping barong-barong, nakalipat na sila sa isang disenteng bahay na kanila nang inuupahan. Nakatira na po kami kahit papano sa disente na bahay, may sarili ng kuryente, may tubig. May internet na rin po, may tubig na rin po, may aircon na rin po, may kama na rin po. Hindi man po ganun kasimbongan ng iba. Pero sa sarili ko po lahat po namin yun ay pinaghirapan. Pero higit dito ang pangarap ng mag-asawa, ang magkaroon ng sarili nilang bahay. Kaya naman, focus lang sa goal. Donalyn at Dexter, welcome sa Good News. Nakakatuwa yung kwento nyo kung paano nyo natupad yung dream house nyo. So paano kayo nakapag-save? Ang ginagawa ko, yung ginawa nyo? siya po, lahat po ng sweldo, sa akin, with payslip pa po yun. Inientrega talaga buong buo sa inyo? Ako po, lahat po nakalista po yun. Ang ginagawa ko po, bayad po ng bahay 15. Bayad po ng bahay sa Laguna, katapusan. Nakadetalye po yun. At kahit nag-iipon para sa bahay, hindi raw nila pinababayaan ang edukasyon ng 2 anak. Sa katunayan, ang panganay nila, aspiring flight attendant pa. Hindi man daw nakatapos sa pag-aaral, pangako nilang hindi ito mararanasan ng mga anak. Napakaswerteng anak ko po. Kasi napapag-aral po nila ako kahit mahirap yung buhay. Lagi lang po nilang sinasabi na kahit ganito, minsan wala kami, nabibigay pa rin namin yung pangangailangan nyo, kaya kami nagtatrabaho ang 2. At kahit pangaraw basura ang ikinabubuhay ng kanyang ama, never daw niya itong ikinahiya sa ibang tao. Proud po ako sa tatay ko. Lahat po ng mga kaibigan ko, alam po yun. Pinagmamalaki ko nga po na kahit ganun po, maswerte pa rin po ako kasi meron. At nito nga lang daw nagdaang taon, may biyayang dumating sa kanila.
na ni sa panaginip ay di nila inasahang matutupad ang pagkakaroon ng sariling tahanan. Tuloy-tuloy po yung luha ko. Tears of joy po yun. Kasi eto na, kahit mahirap pong maghulog buwan-buwan, sobrang daming sakripisyo buwan-buwan. Ang Frias family, all smiles na pinatuloy ang Good News team sa kanilang bagong tahanan. Masaya po ako ngayon. Meron na kaming ipagmamalaki sa aming mga anak. Bakas ang tunay na kaligayahan sa ngiti ng pamilya Frias. Samantala, isang sorpresa ang naghihintay para sa pamilya Frias. Dahil ang Good News, naghatid ng housewarming gift na pwedeng panimula sa kanilang paglipat. Surprise! Wow! Meron na kami. Thank you po, Good News! Thank you po, GMA! Salamat po, Good News! Sa GMA, salamat po! Thank you po! Congratulations po! It's our pleasure na kayo ay mabigyan ng kasiyahan. Samantala, patuloy pa rin sa pagkayod ang mag-asawang Dexter at Donalyn para mabigyan ng magandang buhay ang mga anak at mas mapaayos pa ang kanilang bagong tahanan. Sige ho, anong gusto niyong sabihin panghuli na lang dito kay Donalyn? Sana pagpatuloy mo yung mga ginagawa mo sa ating dalawang anak. At susupport lang kita hanggang sa huli. Wala bang kiss? Wala bang I love you? Nax. Sige ho, maraming salamat po sa inyo. At sana ang dream house niyo ay dumami pa. Opo. Wala na ngang masasarap pa pag nagkaroon ka ng sariling bahay. At sa iisang bubong, kapiling mo ang mga taong lubos mong minamahal, ang inyong pamilya. Kabutihan pa rin tayo sa ating Good News Movement. Ihanda na ang mga kamera at abangan ang mga mabubuting gawa. Kapag may nangailangan, tulungan. Kapag may nasaksiyang kabutihan, kuhanan. Anumang pagtulong sa kapwa, i-video mo at isend po sa aming Facebook page o i-tag ang aming Facebook account. At baka ang video ninyo ang aming ipalabas sa susunod na Sabado. Dahil basta pagtulong sa kapwa, #pang-Good-News yan. Naway natanggal po ang pagod nyo, mga kapuso. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales. Tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes. Siguradong good news yan.